Yes. So po, tayo po ay we continue with our topic for tonight. Amen? Excited po ba tayo? No? Ito po ay umpisa ulit tayo sa ating tisong. Okay? This is our Friday worship service. Ginawa po natin itong discipleship training natin. So as we have introduced last week na meron po tayong pag-aaralan na ang libro po ito ay libro ulit ni Pastor June Malaso. And the title of our book is called Marriage and Vision by the Master. So in the eyes of God, ano daw po ba yung tingin niya sa isang kasal? So for tonight, we will begin with our lesson 1. And the title of our lesson is called Design. Okay? So sa simpleng ibig sabihin po, design is what the Creator intended. Ito yung intention po na gusto po ng ating Panginoong Diyos. No? For example, hindi ko po pwedeng gamitin yung tinidor sa panghiwa. Diba? Kasi mahirapan ako eh. Merong dinesign na kutsilyo para gawin yon. Okay? O kaya yung map. Di po ba? Mahirap ipangwalis yung map. Pero minsan, ginagamit natin yun na pangwalis. Di po ba? Minsan, mapapansin mo, yung map nagiging pangwalis. Pero, kung gagamitin natin yung pangwalis, mas magiging magaan po yung ating gagawin. Kasi nga po, mayroon pong design. So the design, yun po yung purpose na yun. Kaya sa isang sagradong kasal, meron pong design ng Diyos na dapat po nating malaman. At napakahalaga ng malaman mo. Kasi bakit mahalaga? Kasi ito yung gusto ng Diyos eh. Ito yung intention niya, kaya nga sinasabing design. So ano daw po ba yung design ng Diyos sa isang mag-asawa? So God has designed marriage as a lifetime union between a man and a woman. Ito po yung sinabi sa atin pong libro. Kasi tingnan niyo po ito, no? Nung tinanong ng mga Pariseo ang ating Panginoon, nung nandito pa siya sa lupa, tinanong nila si Jesus Christ na ano daw ba yung gagawin ng isang lalaki kung gusto niyang hiwalayan yung kanyang asawa. So sabi po doon, pwede ba na hiwalayan ng lalaki yung kanyang asawa for any reason? Ito po yung tanong ng mga Pharisees. So sabi po doon, ito po ang sagot ng ating Panginoon dito po sa ating passage. Tingnan niyo po, no? Sabi po doon sa verse 4, He answered, Matthew 19, 4-6, He answered, Have you not read that He who created them from the beginning made them male and female, and said, Therefore a man shall leave his father and his mother, and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate. So sabi po ng ating Panginoon, no? So umpisa pa lang ng sagot ng ating Panginoon, makikita mo na, anong sinabi niya doon? Have you not read? Ibig pong sabihin, ipinababalik niya yung mga Pariseo doon sa alam nila na dapat sinusunod na nila. Kasi mga Pariseo ito eh. Gusto lang nilang subukan ng ating Panginoon, pero alam ng Panginoon na dapat aral sila doon sa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi niya rito, ano ba yung tinatanong ninyo? Ngayon, doon sa tanong ninyo, meron ng isinulat. Meron ng authority para dyan. Kasi, sino ba ang gumawa ng marriage? Ang Diyos. So ano ngayon ang sinasabi ng Diyos tungkol doon po sa
marriage. Ibig sabihin, may design na ng marriage, kaya nga kailangan bumalik kayo doon, basahin ninyo kung ano yung instructions ng designer. Doon po sa tanong nila. Sabi po doon, go back to the scriptures para masagot ninyo kung ano yung problema ninyo tungkol sa hiwalayan. Ito po yung gustong ipakita ng ating Panginoon. Kasi again, mga Pariseyo sila na dapat alam nila yung sagot sa tanong nila. Again, gusto lang nilang subukan ang ating Panginoon. Kaya nga po, katulad po ng mga Pariseyo, marami rin po ang tao gustong subukan ng Diyos patungkol sa kasal. Meron ng sagot ang ating Panginoon eh. Pero, ayaw po nilang sundin. Kasi mas tingin nila, mas tama yung gagawin nila. Diba? Meron na sagot si Lord. Gusto ko na siyang hiwalayan eh, kasi ito yung reason ko eh. Hindi ko na siya mahal. Hindi ko na siya gusto. So I want to challenge also what God wants. Ito po yung sinasabi dito. Kaya nga, ang sabi ni Lord, bumalik ka sa designer. Tignan mo kung ano yung sinasabi ng scriptures. Kaya nga, ang bungad pa lang niya sa mga Pharisees, sabi niya, have you not read? Hindi mo ba nabasa? Kaya basahin po natin. Baka mamaya magkamali din tayo. Okay? No, ano po sabi doon? No? Dito po, sa Tagalog version, sabi pong ganun, sa verse 3, may ilang Pariseyong lumapit sa kanya at nagtangkang humanap ng, tingnan niyo po, no, para lang maiparatang. Sinusubukan lang nila si Lord, maipaparatang sa pamamagitan ng tanong na ito. So, ano yung tanong? Sabi po nila, naayon ba sa kautusan na palayasin at hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong dahilan? Kaya niyo po, no? Parang nagmamagaling sila. Sinusubukan po nila ang ating Panginoon. Anong sagot ng ating Panginoon? Sabi po sa verse 4, sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa? It's a Pharisees. Alam nila kung ano yung law, alam nila kung ano yung scriptures. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang nagsabi dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinuman. So the book says, our Lord said that according to the Old Testament scriptures, no one has the right to separate married couples because it was God Himself who brought the couple together in the marriage relationship. Kaya po dito pinapakita ng ating Panginoon na sa umpisa pa lang daw ang Diyos na ang nag-institute ng kasal. Okay? Ito yung gustong sabihin sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga hindi daw po apektado ng pagkakasala ni Adan at Eva yung rule niya sa kasal. Kasi tingnan niyo po, no? Even nung time ni Jesus Christ na tinanong po ito ng mga Pariseyo, hindi niya pa rin binago. Kasi kung i-analyze mong mabuti, nakasulat yan sa Genesis. At ito ay sinabi niya nung hindi pa nagkakasala si Eva at Adan. Di po ba? So, meaning to say, pwede nating sabihin, teka, wala pang kasalanan ng tao noon. Kaya, pwedeng sabihin natin na hindi pa sila prone sa paghihiwalayan. Okay? Pero ngayon, meron na tayong bahid ng kasalanan, may excuse na tayo. Kasi pwede nating sabihin, tao lang ako. Nagkakamali. Nagkakasala. So, pwede kong hiwalayan yung asawa ko. Okay? Pero dito po, makikita natin na kahit po makasalanan na yung tao ngayon, hindi katulad nung nag-umpisa sila Adan at Eva na wala pa silang kasalanan, pero hindi binago ni Lord yung design ng marriage
nung tinanong ng mga Pariseo sa kanya. Kasi nung tinanong po ng Pariseo, it's already a fallen world. Diba? May kasalanan na yung mga tao that time eh. Pero, ibinalik pa rin ng ating Panginoon na ito ang design ng marriage. Pumunta kayo sa umpisa. Ito pa rin hanggang ngayon. Kahit na ang tao ay mga makasalanan na. Nakukuha niyo po? No? Kasi pa pwede pong sabihin nung Pariseo na, noon yun eh. Wala pang sinful nature ang tao. Wala pang hindi pa sila naapektuhan ng kasalanan. Kaya po pwedeng sabihin na hindi sila maghiwalay. Pero ngayon, puro tayo makasalanan na. Kaya sino ang makapagsabi na hindi tayo maghihiwalay? Pero hindi po 'yun ang pinakita ni Lord. Sinabi niya rito, go back to the design. Have you not read? Yun po. Kaya dito po sa ating passage, pinakita ni Lord kung ano po ba ang design niya sa marriage. Kaya makikita po natin, una po, no, God designed marriage to be heterosexual. Ito po yung unang design, okay? Ibig sabihin, pag-iisang dibdib ng isang biological na lalaki at biological na babae. So in the eyes of God, there is no homosexual marriage. Okay? Kasi po, sa panahon po natin, ngayon, tinatanggap na ito. Meron pa nga po na church nagpapagamit para ikasal ang dalawang lalaki o dalawang babae. Okay? And in some country, batas na po ito na po pwedeng makulong ang isang officiating pare or pastor kung magre-refuse siya na ikasal yung nag-ask sa kanya na pwede niyo po ba akong ikasal? Baka mamaya may pumunta rito, dalawang lalaki, kung may batas dito sa Macau, pwede rin po akong makulong. Kung sasabihin ko, ay, hindi po pwede. Kasi bawal po dahil hindi yan ang design ng Diyos. Okay? Pero ang sabi po sa Matthew 19, 3-10 at Genesis 2, 22-24, marriage is designed only for a man and a woman. Ibig po sabihin, hindi po siya nagpa-sex change. Okay? Lalaki siya, hindi babae siya talaga, pero naging lalaki lang kasi nagpa-sex change siya. So kung pinanganak daw po tayo na XX, then kahit sabihin mo pa na lalaki ka, hindi po dahil babae ka talaga. Same thing din po, no? Kasi po, kahit na sa tingin mo ay lalaki ka kasi inalis mo lang yung features mo na naging nagpapababae sa'yo, same pa rin po. XX pa rin po yung chromosomes mo. Okay? So, same thing din po sa gustong maging babae. XY pa rin po. Lalaki pa rin po siya. Okay? Kaya nga, kung titignan natin, nung pinatulog ng ating Panginoong Diyos, si Adan, pwede naman niyang gawing lalaki. Kung po pwede ang lalaki sa lalaki. Pero nung kinuha ng Diyos yung buto ni Adan, ang lumabas po sa buto ay babae. Kaya nga nung nakita ni Adan, sabi niya, na-excite po siya. Ito na ngayon ang buto ng buto ko at laman ng laman ko. Okay? So number 1, design is marriage is heterosexual. Kaya nga di po ba nung nakita ni Adan si Eva, ano sinabi niya? Tinawag niyang babae. Kasi ang ibig sabihin doon, nanggaling siya sa lalaki. Yun ang ibig sabihin ng babae. Okay? Kaya walang binabae. Okay? Kasi saan siya nanggaling? O, nakuha niyo po, no? So, para sa lalaki at babae lang po.
And then number 2, design. God designed marriage to be monogamous. Okay? Ibig sabihin po, isa lang po ang asawa natin dapat. Okay? Hindi po pwede na kasal ka sa Macau, tapos kasal ka sa Taipa, kasal ka sa Kuluan, tapos mamaya mabalitaan namin sa Pilipinas, kasal ka din sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Di po ba? Hindi po pwede. God had ordained that marriage should be between two human beings only. Okay? So, nung sinabi po ng ating Diyos kay Adan at Eva na magpakarami kayo, humayo kayo at magpakarami kayo, di po ba sabi niya, punuin nyo yung buong lupa, hindi na problema si Adan. Sinabi niya, Lord, isa lang yung asawa ko, pwede bang maraming Eva para mas mabilis na mapopulate namin yung mundo? Hindi po. They live for 930 years bilang mag-asawa. Nanatili po silang mag-asawa for 930 years. Diba? Tayo po, ang goal natin ay maka-golden anniversary lang. Diba? Ang goal natin si Adan, nalagpasan pa niya yung diamond, nalagpasan pa niya yung platinum. Kasi 930 years anniversary. Ito niyo po, no? So, God's design for marriage, isa lang po. Okay? Isa lang po. Monogamous. So, polygamy was never on God's menu for marriage. Okay? Kaya yung iba po, gusto nilang maging Muslim. Kasi pwede raw silang makapag-asawa, pero hindi po yun ang design ng ating Panginoong Diyos. Kaya kapag naging Muslim ka, hindi lang asawa yung pinalit mo. Nagpalit ka pa ng Diyos. Okay? Kasi ang Diyos mo na dapat na kinikilala ay Diyos na ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Diyos ng Biblia na sinasabi ito ang design niya. Pero you challenge that. At sabi mo, ayoko, kaya nagpalit ka ng asawa, nagpalit ka rin ng Diyos. Okay? So number 3 po, no? Next po na design, hindi lamang dinesign ni Lord na isa lang yung asawa natin, but God also intended it to be for a lifetime. Okay? So God designed marriage to be for a lifetime. Ano po sabi natin Panginoon nung tinanong siya nung Pariseo sa Matthew 19:3-6, no? Sabi po, di ba? Pwede ko bang hiwalayan yung aking asawa sa anumang reason? Is it lawful for me to divorce for any reason? Ano yung sabi ng ating Panginoon? Ang sagot niya, astounding no. A big no. Okay? Napakalaking no po. In other words, sabi po ng ating Panginoong Hesus, paano mo may paghihiwalay ang isang katawan na? No? Yung sagot natin, Panginoon, how can you separate what God has made one flesh? Di po ba yung passage natin last week, Ephesians 5:31, ano sabi doon? Therefore, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and dalawa sila, the two shall become one flesh. Kaya, sino daw po tayo para i-separate mo kung ano yung pinag-isa na ng Diyos? Kaya nga yung obvious po na sagot, wala kang karapatan. Ano yung pinaglalaban mo? Wala kang pinaglalaban. Okay? Hello? Baka may pinaglalaban pa yung iba dyan. Kung kasal yan, umalis ka na dyan. Dahil wala kang pinaglalaban. Wala tayong karapatan kasi hindi natin po pwedeng gawin yung pinagdikit ng Diyos. Lifetime yan Sino ang nagdikit? Ang Diyos. Mawawala lang yung dikit na yan kapag namatay na yung isa. Kaya kung gusto mo, hintayin mo na lang mamatay. Yung isa, kung makapaghintay ka pa. Napakalinaw, di mo ba? Wala namang masama, mahal ko siya. O sige, kung gusto mo, hindi ko naman mapipigil na magmahal ka ng may asawa, pero hanggang ganyan lang.
Turuan mo yung sarili mo na maghintay. Huwag mo namang ipanalangin na mamatay yung asawa. Masama rin naman yun. Okay? So again, lifetime commitment po ito. Okay? Sa hirap at ginhawa, ano yung sabi mo? For better or worse, in sickness, sa sakit at kalusugan, till death do us part. Okay? Till death hindi yung papatayin mo siya. Inuna mo na. Hindi po. Till death, hayaan mo na si Lord yung kumuha talaga. Okay, natural. So, huwag mo kakalimutan yung sinumpaan ninyong dalawa. Okay? So, gusto mo lang, di po ba, kasi ang reason nga natin dito ay, kaya nga sabi ko, ano bang reason? Ano bang gusto mong reason? Gusto mo lang kapag maayos kayo, kaya ka, nakakommit. Gusto mo lang pag maganda siya, paano pag di na maganda? Gusto mo lang sexy, paano kung di na sexy? Diba? Oh. Marriage for convenience or marriage for a lifetime. Diba? And then sinabi ng Pharisees kay Lord, bakit pinayagan ni Moses? Diba? Masyadong makulit ang mga Pariseyo Bakit pinayagan ni Moses na i-divorce yung kanilang asawa? Alam niyo kung ano pong sagot natin, Panginoon? Sagot niya, kasi matigas ang ulo nila. Diba? So, ibig sabihin, kung gusto nating hiwalayan ang ating asawa, para man ang narinig mo sa ating Panginoon, anak, bakit ang tigas ng ulo? Diba? The hardness of their hearts resulted in sexual immorality and desertion. Ayaw po nilang sumunod sa design ni Lord. Sabi po sa Matthew 19:9, but our Lord says, whoever divorces his wife except for sexual immorality and marries another commits adultery. Okay? So, diyan po nagtatapos ang ating lesson 1. Okay? So, meron po tayong papauwi ko sa inyo na ito po ay pag-aaral din, sasagutan ninyo. Tapos meron pong commitment akong ipapapirma sa inyo. Sa mga couple lang baka yung single magpirma din. Sa mga couple lang po, ikausapin ninyo yung asawa ninyo, i-reviewin ninyo, kasi nakalagay dito, please accomplish the following commitment pledge. So, para pong commitment pledge po to. In order to conform to the Master's vision of marriage, we affirm that God is the one who instituted marriage and He has ordained marriage to be a lifetime monogamous relationship between a man and a woman, which must be characterized by living, cleaving, and weaving. By the grace of God, we commit to honor and preserve our marriage for as long as we both shall live. So, signature nyo po and date. Tapos, kung gusto nyo po, ilagay nyo sa frame, ilagay nyo sa wall ninyo. Kaya kung meron kayong problema, oy, ano yung pinirmahan mo noong unang panahon? Dito ba? Hindi ka. Pwede niyong gamitin ito. Diba? Kaya kung may problema ka sa tanggalin mo yung nasa wall frame na yon, bigay mo sa asawa mo, tapos ayan yung pinirmahan natin. Dito ba? Pwede si Lord po ang gagalaw sa ating marriage na. Amen? Sige po tayo po lahat ay tumayo and let's end in prayer. Amen. Panginoon, salamat po muli sa natapos po namin na pag-aaral na tunay nga po, Lord, na kapakayaman ng iyong salita. Thank you, Lord, for ministering to us. And I pray, Lord, i-bless niyo po ang aming pastor. Gamitin niyo pa po, Panginoon, siya sa maraming kaluluwa na ma-bless po ang kanyang mga libro at maging pagpapala po ito sa marami pong churches. Lord, I ask, Lord, that you continue to bless the married couple in our church, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat sa amin. Ikaw po, Lord, ang nire-represent namin, Panginoon.
At mas lalo po namin painitin pa po, Panginoon, ang pagmamahala namin, pag-unawaan, pagpapatawaran, pagtutulungan, Panginoon. At makita namin ang kagandahan, Lord, ng ginawa niyo po sa isa pong iisang dibdib, Panginoon. And Lord, sa aming mga singles, O God, naway maging inspiration po ito, Panginoon, sa kung kailan nila gustong lumagay na din sa ganun po, sa kalooban niyo, Panginoon, na sila po ay makapag-asawa din, ay makatulong po itong mga pag-aaral na ito, O God. At makita namin kung ano po ba ang design ninyo sa amin as a family, as a couple. Lord, I ask, Lord, that you bless our country. Lalo na po ngayon, Panginoon, padating yung bagyo, O God, na hindi pa po natatapos yung bagyo sa Cebu. Panginoon, marami ang namatayan, marami ang nawalan ng kabuhayan, ng bahay, nagdadalamhati, wasak ang kanilang kalooban. Panginoon, lumalapit kami sa inyo, God, at humihingi ng tulong. Kayo na po ang bahala sa mga pamilya po na naapektuhan ng bagyo, ng lindol. Lord, sa tuwing may kalamidad, Panginoon, napakadaming pagtitiis namin. Maraming nasisira na pinaghirapan. Panginoon, baguhin niyo po ang sistema ng aming gobyerno. Panginoon, alisin niyo po ang mga masasamang leaders, O God, na hindi po tama ang puso nila. Lord, kung normal ang mangurakot, Panginoon, alisin niyo na po ito, Panginoon. Mag-raise up ka po, O God, ng mga leaders, Lord, ng mga bagong leaders na una may takot sa inyo. At meron po talagang credibility para paglingkuran po ang bawat Pilipino, Lord, na nasasakupan nila. Lord, wala kaming magagawa kundi ang tumawag sa iyo. And I know that is enough, O God. Tulungan niyo rin kami, Lord, na gawa din namin yung part namin. Use us, Lord, as a channel of blessing also dun sa mga nangailangan. And Lord, bless, Lord, our church. Bless, Lord, yung mga gawain namin, Panginoon. Ikaw po ang aming tinataas, Lord, sa lugar na ito, Panginoon. Bless niyo po ang aming bishop, ang kanyang family, Lord, ang aming mga kapastoran, at bawat iglesia po, Panginoon, na nakakonect po kami, Panginoon. Gayon din po kay Pastor Roland, O God, sa Pilipinas, sa Boyet, Lord, sa marami pa po, Panginoon, na nakakilala po namin. Even po dito sa Macau, yung mga churches po rito, O God. Lord, continue to guide us. Protect, Lord, niyo po ang LWBC Macau. Ikaw na pong bahala financially sa mga pangailangan namin, Lord. Salamat po muli. We honor you, we magnify you, Lord. Ito po aming dilangin. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po. Maraming po sa inyo.